for today's video, dito naman tayo pumunta sa Subic, Zambales bilang meron tayong 1 day off and tinuloy nga rin natin ng ating PTO. So, ayan guys. So, dito nga pala ay pwedeng ma-book via Klook or Agoda. So, I suggest na pag magbubook kayo is dun na lang tayo sa Digit app kasi kapag sa mga social media like yung Blue app, madaming mga gumagaya ng mga pages. So, yan. Minsan nagpapadeposit sila pero yan, scammer pala. So, ingat-ingat tayo guys. Be sure na double check natin bago tayo mag-down payment. So, ito nga palang place na nabook namin. Meron na silang resto bar sa loob. Hindi pala pwedeng magdala ng food from outside. Pwede lang mga light snack or drinks. Ganyan. So, ito yung ating nabook na Lux. And pwede ka magpa-add ng extra bed. So, since kung hindi kayo kasha, meron lang siyang additional charge na 1,000 pesos. Pero kasama na rin yung breakfast doon. So, kung makikita nyo yung app, nandun yung mga price. Pero sa mga natingnan ko mga app, ang pinakamura na talaga at sulit is yung Agoda. So, yan. Check nyo na lang doon guys. Kaya lang ang payment doon pala is I think credit card. Hindi ko lang alam kung pwede sa mga GCash. Pwede ata. So, yun. Pero mas maganda pa rin kung magbubook kayo via credit card kasi meron siyang day na pwede mo siyang i-cancel. So, kung halimbawa nagbago yung isip niyo or may hindi kayo matutuloy. So, yan. Pwedeng mag-cancel ka doon basta within the time frame period pa. So, yun. Ang una kasi namin plinano is sa 100 Islands sana. Kaya lang medyo malayo. So, 7 hours kasing biyahe doon dito. Good thing is almost 3 hours lang yung biyahe at least. So, kung maaga kayong aalis, sobrang bilis lang din ng biyahe. Pero ito pala guys, medyo may mga lugar kasi na bago kayo makapunta dito. I'm not sure kung open siya sa public transport. Wala akong nakita mga ibang buses doon sa pagdaan ng iba. Pero dito, National Highway, baka iba yun lang yung daan. National Highway lang din yung kalsada dito sa labas. So, tsaka tabi-tabi yung mga beach areas dito. So, pwede kayong mamili. So, kung halimbawa pa lang magstay kayo ng mga 3 days, pwede rin kayong mag-hotel or resort hopping kasi tabi-tabi yung mga resort dito. So, meron mga budget-friendly, meron din mga 3-star hotel. So, ayan. So, dito tayo nagstay sa Haiku. By the way, meron pala sila ditong ino-offer ng mga iba't ibang water activities. Ayan, kagaya ng mga kayak, island hopping. Tapos, may mga jet ski and yung banana boat. So, ayan sa labas, beachfront na rin itong area to. So, ito, meron pang mga bata na nagpa-video sa atin habang tayo naglalakad dito. So, yan. Isa na tayong vlogger. And, yan. Very welcoming naman yung mga locals dito. And, ito ang ating beach view. So, yan. Sa hapon, hindi na masyadong mainit. Pwede na kayo mag-walk dyan. Then, maligam-gam din yung tubig. So, yan. Tabi-tabi din yung mga resort. And, yan. So, meron ditong mga resort na meron ng pool. Yung iba pala wala. So, check nyo na lang kung ano yung mga amenities na pwede ninyong ma-avail. So, meron din silang mga Facebook pages. Yung iba kasi wala sa Agoda. Pero be sure na i-check nyo siya maigi for legitimacy. So, ito nga pala yung sand. Then, fine naman yung sand niya dito at hindi siya mabato or madaming seashell. So, definitely hindi kayo masusugatan. Yun nga lang, hindi siya talaga white sand. Kagaya ng mga ibang area, mga beaches. So, yan. Pero pwede na rin. Since
malapit lang naman to sa Metro Manila. So, ang advantage mo na lang dito is madali ka rin makakapunta tsaka makakabalik. So, ayan. Ito nga pala yung sunset. Hindi siya din ganun kakita as compared sa mga ibang areas dito sa north, like yung La Union. So, yun. Tatambo na kasi siya ng mga ibang mga facilities doon and punto ka tayo. So, ayan. May mga hotel din dyan na medyo malalaki din. So, kagaya netong Coral Reef. And, yan. Sa loob ng mga resorts, meron na rin silang mga restaurant. Pero kung gusto niyo explore yung mga iba pang restaurant o mga iba pang kainan, meron din dun sa labas. Walking distance lang din. So, ito yung mga water activities na ino-offer dito. So, kontakin nyo lang yung mga facilitator. So, yan sila kuya nandyan lang. Nag-aabang lang din. Then, meron din palang mga nagtitinda dito minsan ng souvenirs at mga ibang mga items na locally made. So, ito yung notebook natin. Meron siyang pool. Hindi nga lang ganun laki yung pool, pero okay na rin pwede sa mga kids. And hanggang 5 feet din siya. Ayan, maganda din yung view. And yan, tanaw mo na rin yung front beach. Ayan, pwede kang magbumingin dyan habang nagre-relax. Follow for next part.